Computing mean and median and mode. Sa mean, sa given data is ihatag dapat atong i-rearrange to lowest to highest, and muna akong arrangement wala na og gihuman. And sa formula mean total number sa value and number tanan value, which is akong gi-add ang tanan nga value. Ang result kay 132 pila ka data, 35 ka buok, and this is the final answer sa mean, which is 3.77. Sa median sa formula is unit plus 1 divided by 2, which is 35 plus 1 divided by 2. Ang answer is 18. Ang 18 nga value sa arrangement mo dito makita na to ang mean, which is ang 4. Ang answer sa median kay 4. Dili pa sa mode. Pasabot ang pinakadaghan nga nagbalik bitaw sa atong arrangement, digital arrangement dire, which is ang nakita na kung kay ang nagbalik number kay ang 5. And that's all. Nara rin ang median, mean, and mode. Sa letter B, calculating the range, variance, and standard deviations. Sa range, ako minus ang high value 7, ang value which is 0.5. 7 minus 0.5, which 7 minus 0.5, which is ang answer is 6.5. Sa ato pa ang range kay 6.5. Sunod, pangitaon na to ang variance, which is kani pangmiton is ang x bar to is itong mean 3.77 para ang x bar ang kita symbol niya, and 9 the value of numbers kani sila tanan, which is 35 sila kabok. Then step 1 we compute x minus x bar and square nato sila to simplify this. Ako na silang gi-calculate tanan sa 35 ka value mo pa ni ang tagsatag sila ng square root. So ang total of square root is 91.83 minus 35 minus 35, then 34 na siya. Ato siyang gi-divide din tanan na ang answer 2.70 etc. So the variance is 2.70, and that's all. Then mag next ta sa standard deviation is simple ra ang atong formula nga gamiton. Then muni siya ang we substitute the variance, which is 2.70, then ang result. So that's why nakuha dito na to ang standard deviation nga 1.64. So, good afternoon, sir. So, in our question this is our question. So, a survey was conducted among NBSC students. Average time spent on social media per day in hours of 30 randomly selected students of NBSC. So, in this question there is A, B, C, E, F, G. My part is C and D. So first, I'm gonna solve first the C. So the question of C is determine the range of values that contains the middle 68% of the data. So first is we're gonna create a range. I'm gonna draw a range. So drawing the range. So muna siya. In the center of this drawing, so muna siya ang 68% sa draw. Muna siya ang 68%. So muna siya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So muna siya ang draw sa akong plan. So from our data, so ang among data is ang among mean is 3.77 hours. Dayon ang among standard deviation is 1.89 hours. So muna mong data na. So 3.77 hours and standard deviation is 1.89 hours. So ang diri sa center, so muna among mean. So muna siya ang 3.77 hours. Dayon ang diri din sa kilid, so magdraw ko diri og another line diri sa 5 diri sa left side sa 5. Sa 5 adi pod magdraw ko diri. So ang diri magbutang ko diri og 1.88. Sa pikas is 5.66. So in the right sides na siya ay 16% of the data.
data. So muna siya na 68% of the data. Same pod sa bikas sa left, 16% pod siya na data pod. So muna siya. So diri sa right side na line, so ang average diri is 5.68. Sa left side is 1.88. So muna siya. So ako na siyang isolve ning nasa line, duha ka line diri sa left side. So 1.77 plus 1.89. So ako na siyang gi-plus sa akong mean sa 68%. So muna siya. So equals 5.66. So muna siyang result. Muna siyang result diri. Muna siyang result diri. Dayo nag-solve po diri pod sa 1.88. So ang solution ani is sa mean Japon 3.77 minus kay diri man sa right is supposedly minus siya diri mga minus. Diri din mga plus. Plus din siya diri mga plus. Minus mga negative diri. So muna siya 3.77 minus 1.89. So muna siya ang ni result. Kani ang result 1.88. So muna siya diri. So muna siya ang solution sa C. So kung imo na siyang i-interpret pa lang interpretation approximately 68% of NBSC. So ang interpretation ani approximately ako lang siyang ikuan kay Mark siya ang interpretation ni. So ang interpretation ani approximately 68% of NBSC students spend between 1.88. So mo na siya ang diri sa negative kani siya. Dayon sa 5.66 so morning hours per day sa social media. This range represent typical average social media usage among the most students. So mo na siya ang solution sa C. So proceed sa D na pod. Diri is compute the z-scores of the 3 hours and 5.5 hours and interpret what each value indicates about their position relative to mean. So first is di ba ang number of students is 35. Some of uban sa mga values is ang uban mga values is nag-indicate siya og 132 muna siyang values. So ang solution ana so x 0.32 35. So muna siya. So nagawa siya og 3.77 hours. Dayon ang sunod po ato ang compute ang z-score. So ang dataset pa nato is 1.83 man ba? Sakto ko di. So 1.83 hours. So muna siya 1.83 hours. So i-compute na siya sa 1.77 hours. So muna siya z-score. So muna siya. So i-compute na mo siya. Muna siya. Dayon, for 5.4 hours, muna siya ang z-score niya diri. So muna siya. Muna siya diri sa 5.5 hours. So muna sa 3 hours. 3 hours. Then muna siya ang sa 5.5 hours. Muna sila mga z-score. So, ang final answer sa 3 hours, ang z-score niya is 0.42. And then sa 5.5 hours, iyang percentage is 0.94. So muna siya. Kung imo siya i-interpret sa 3 hours, this value 0.42 kuan siya standard deviation. Nagbelow siya below the mean, meaning the students who spend siya og mga 3 hours sa mga social media. Dayon slightly kay sila nag-usage slightly kayo below the average ka usage sa mga NBSC students mo 3 hours. Dayon sa 5.5 hours, so sa 0.94, the value is 0.94, standard deviation above meaning the students who spend of 5.5 hours are above average users but still not extremely high compared to others. So kung imo na siyang i-conclusion, so mabuta ta siya sa conclusion. So mabuta sa conclusion. So ang conclusion ni, most NBSC students on social media usage is centered around the mean 3.77 hours, and both 3 hours and 5.5 hours are within the normal range of variation, showing no extreme outliers of the usage. So muna siyang sa D. Thank you guys. What values belong to the top 20% and the bottom 10% of the data? So since ang total respondents na 35 students, ato kuhaon ug pila ka student ang equivalent sa 20%. So ang 20% ato na siyang i-convert into ato siyang mag-decimal. So 20% equals 0.20 multiplied to 35. So 35 times 0.20 equals 7. So meaning ang top 20% kay represented sa highest 7 ka students sa data. Kay top man atong kuan tan-awon ang pinakataas na value sa among data kay makita around 6 na siya sa 6.7. So therefore ang student nga nag-spend og 6 to 7 hours sa social media kay nabilong sa top 20. So sunod na pud kay ang bottom nga naa sa
nga 10%. So more Japan same process. So 10% equal 0.10. So ato siya i-multiply. So 35 times 0.10 equals 3.5. So dili man siya pwede nga matunga ang tao sa atong i-round off ang 3.5 into 4. So ang answer kay 4. And kay buto man ang gipakita ang lowest values nga makita nimo is kining 0.5, 0.7 and 0.8 and 1. So mo ni sila ang kanang na-belong sa 10%. Determine the proportion of student who spend 2 hours or less on social media in a day. So, ang ipakita diri kay ang proportion sa student na nag-spend og 2 hours or less sa social media. So, una, ako siyang giihap og pila kabuok ang naa sa 2 paubos na value. So, naa diri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, naa siya 9 ka student. So, sunod atong gamiton ang formula sa proportion. So, P equals number of student and number of total respondents. So, na siya na kanang 9 divided by 35 equals 0.25. 0.57. So, kahimuon na nato siyang percent. Ato lang siyang i-multiply ang kanang 0.257 times 100. So, ang answer equals 25.7%. So, P equals 0.257 or 25.7%. So, therefore, approximately 1 out of 4 students ang nag-spend on 2 hours or less sa social media every day. What is the probability that randomly selected students spent 5 hours or more on social media per day? Count values, silang giihap tanan katong na 5 hours pataas o 12 students sila. Pero kay kuan man sila 35 student made overall mo na ang gibutang dire. 12 student divided by 35 is equals 0.343. Og na sila'y 34.3%. So that the probability that randomly selected student has spent 5 hours or more on social media per day is 34.3%. And approximately how much time per day there those randomly selected students spent on social media with a z-score of 1.25. og ambot ay sa og nara din akong giko nga sa akong formula. X is equals to 3.87 plus 1.25 add 1.79 is equals to 3.87 plus 2.4. Gi-add lang nako ning duha og ang ilang equals is 6 hours and 11. So the time per day of student is approximately 6 hours and 11.